Sa pagtatapos nga ng ating huling video kung saan recruit si Yuri Orlov ng bansang Japan, at ang pagdating ni Jinwoo sa Parthenon Temple, ay review naman natin ang susunod na episode o ang chapter 125 sa manhwa ng Solo Leveling. Ito nga pala si JB Hobby, sit back and relax and enjoy the video. Nag-umpisa ang chapter sa airport ng Japan. Dito nga ay dumating na si Yuri Orlov at pinagkaguluhan siya ng mga media. Wika ng isang reporter. "Sir, ano ang plano mo para pigilan ang gate?" Sagot ni Orlov. "Gagawin ko pa rin ang dati kong pamamaraan." Dugtong nito, "Guguhit ako ng magic circle sa palibot ng gate at lalagyan ko ito ng mana, at tapos na, wala nang makakalabas sa gate." Dugtong na tanong ng reporter. "Kung ganun, kaya mong isil ang gate ng ikaw lang mag-isa? Maraming taga-Japan ang duda sa kakayahan mo. Anong masasabi mo doon?" Sagot ni Yuri. "Imposible nga na masil ang gate gamit lamang ang aking mana." Dugtong nito, "Pero ang magic circle ko ay nag-absorb ng mana sa paligid para maging malakas ito. Kaya ang gobyerno ng Japan ay maglalagay ng mga mana stone sa paligid ng gate para ma-absorb ng aking barrier. Para lang itong pag-i-start ng sasakyan, pag nagsimula ng mag-absorb ng mana ang aking barrier, magiging matibay na ito na parang simento." Tumingin naman ito sa kamera at wikang, "Mamamayan ng Japan, si Yuri Orlov ang magliligtas sa inyo. Huwag niyong kakalimutan kung sino ang nagligtas sa inyo. Makikita naman ang interview na yan sa TV. Ang nanonood pala ay si Chairman Go at wikang, panahon lang ang makakapagsabi kung kayang isil ni Orlov ang gate at alam naman natin ang mangyayari kung mabibigo siya." Tinanong niya naman si Director Wu kung ano ang pinagkakaabalahan ngayon ni Hunter Song. Sagot ni Director Wu na paikot-ikot ito sa iba't ibang gate sa buong Seoul, Korea. Dugtong nito, ang mga lugar na may marka ay ang mga gates na ni-request ng Ajin Guild. Wika ni Chairman Go. "Lahat ng ito?" Sagot ni Director Wu. "Opo, kung makikita nyo, karamihan sa mga lokasyon na ito ay magkakapatong at nag-uunahan ang mga malalaking guild para makuha ang mga ito. Katulad ng White Tiger Guild, Hunters Guild at Fiends Guild. Ang inaalala ko lang ay baka may mangyaring komprontasyon sa mga nasasakupan nila." Wika naman ni Chairman Go. "Ang guild na kakaumpisa pa lang ay nakikipag-agawan na sa mga malalaking guild sa Korea. Nakakatuwa naman." Sumang-ayon naman si Director Wu at wikang, "Tama po kayo, sir." Dugtong ni Chairman Go. "May balita ka pa ba tungkol sa Ajin Guild?" Sagot ni Director Wu. Hiniling nila na bigyan sila ng eksklusibong prioridad sa mga gate malapit sa kanilang headquarters sa loob ng 1 linggo pero wala silang paliwanag dito. Wika ni Chairman Go. "Mukhang mahirap na yon." Wika naman ni Director Wu. "Opo sir." Nag-vibrate naman ang kanyang cellphone at wikang, "Maari ko bang sagutin muna ito sir?" Sumang-ayon naman si Chairman Go at wikang, "Walang problema at may pupuntahan pa akong mga appointment." Nagpasalamat naman si Director Wu at sinagot na nito ang tawag. Wika ng Direktor. Si Director Wu ito. Wika ng tao sa tawag. "Sir, may natanggap kaming report, maaari ba na kayo ang mag-check nito?" Dugtong nito, "Naalala niyo po ba yung dungeon break sa paralan?" Tanong ni Director Wu. "May nangyari bang kakaiba dyan?" Sagot ng nasa telepono. "Wala pa pero may lumabas na namang gate sa lokasyon at napag-alamang isa itong double dungeon." Nagulat naman si Director Wu at wikang, "Isang double dungeon?" Dugtong ng nasa telepono. "At hindi lang po iyon sir." Tanong ng Direktor. "Ano yon?" Sagot ng nasa telepono na naroon din daw si Hunter Song Jinwoo na mas ikinagulat ng Direktor. Sa kabilang panel naman sa Parthenon Temple. Naghanda na ang statwa na may hawak ng tablet at ibinuka nito ang kanyang mga pakpak. Nag-crack naman ang tablet at nabasag ito. Wika ng estatwa. "Sa wakas nakarating ka na ulit dito." Wika ni Jinwoo. "So, ang mga commandments na yan ay wala palang mga ibig sabihin?" Sa isip nito, ang tablet ba na yon ay walang halaga? Sagot ng statwa. "Ang tablet na yon ay sobrang makabuluhan pero hindi na ito mahalaga ngayon." Wika ni Jinwoo. "Ikaw ba ang nagpapunta sa akin dito?" Sagot ng estatwa. "Tama." Dugtong na tanong ni Jinwoo. "Isa ka bang halimaw?" Sumagot naman ito ng,
Mali ang iyong tanong. Pumalakpak naman ito at wikang, dapat tinatanong mo kung sino ako. Pero ngayon, ito na ang iyong final test. Bigla namang nabuhay ang mga estatwa sa gilid at dugtong nito. Ibubunyag ko lahat-lahat pagkatapos mong malampasan ang iyong huling pagsubok. Ang revelasyon na iyon ang aking reward para sa'yo. Kumilos naman ang mga estatwa papalapit kay Jinwo. Naghanda naman si Jinwo na tawagin ang kanyang mga shadow soldier at wikang, lumabas kayo. Nag-snap naman ang estatwa at wikang, hindi pwede yan. Isa itong pagsubok para lang sa'yo. Nag-lock naman ang mga class skills ni Jinwo at hindi niya magawang matawag ang kanyang mga sundalo. Dugtong ng estatwa, hindi ako interesado sa mga kakayahan mo. Nagulat naman si Jinwo na pati ang shop ay hindi niya ma-access at hindi siya maaring bumili ng potion sa store at hindi ito makaka-recover kahit na mag-level up pa siya. Nag-alerto rin ang system na hindi siya makakalabas sa silid hanggat hindi pa tapos ang pagsubok. Naghanda naman si Jinwo at ang mga estatwa ay papalapit na sa kanya. Wika nito, ganito mo pala gustong gawin ang pagsubok na ito. Kung ganon, gagamitin ko ang mga alas ko para sa paghahanda sa araw na ito. Umatake naman na ang isang estatwa. Naghanda naman si Jinwo at wikang, buti may access pa ako sa inventory. Bukod doon, aasa na ako sa sarili ko. Patungo naman kay Jinwo ang sandata ng estatwa at nagawang masalo ito ni Jinwo. Hinawakan niya naman ito at pinutol ang talim nito. Saka naman ibinato ito sa estatwang umatake sa kanya. Sinubukan namang hugutin ng estatwa ang nakabaong patalim sa kanyang ulo pero sinipa ito ni Jinwo na lalong bumaon at nagpawasak dito. Umatake na rin ang isang estatwa at naghanda si Jinwo para salagin ito. Nagawa niya namang mahiwa ang sandata ng estatwa gamit ang kanyang punyal at tumalon ito pataas sa estatwa. Sinaksak naman ni Jinwo ang ulo ng estatwa gamit ang kanyang dalawang punyal. May napansin naman ito sa may di kalayuan at isang estatwa ang umatake gamit ang pana. Naghanda naman si Jinwo at nagawang maputol ito. Tumalo naman ito at sinipa ang naputol na bala ng pana pabalik sa estatwa. Tumama naman ito sa ulo ng estatwa na nagpawasak dito. Sa isip ni Jinwo, ito na. Ito ang mga sandaling hinihintay ko. Nabuhay ako para sa mga sandaling ito. Wika ng estatwa habang natutuwa sa mga nasasaksihan. Hindi ako makapaniwala na ang isang mortal na tao ay kayang magawang makarating sa ganito kalayong estado. Nakakamangha ang pag-unlad mo. Sa isip ni Jinwo habang sinasalag ang mga atake ng mga estatwa. Ang mga estatwang ito ay parang nagte-teleport pero nakikita ko ang mga bawat galaw nila. Malalakas sila pero kaya ko silang matalo. Wika naman ng estatwa sa taas. Pinupuri kita dahil malayo na ang pag-unlad mo. Pero masyado pang maaga para tapusin ang pagsubok na ito. May napansin naman si Jinwo at nagulat ito. Bigla namang tumayo sa kinaupuan ang higanting estatwa at humakbang ito. Ngumiti naman ito ng nakakatakot at nakatingin kay Jinwo. Wika naman ng estatwang may pakpak. Ngayon, oras na para purihin ang iyong Panginoon. At dyan natatapos ang episode o ang chapter 125 sa manwa ng solo leveling at see you sa mga susunod na mga video. Kaya kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-like, comment at mag-follow ka na rin sa aking channel for more videos like this. Muli, ito si JB Hobby. Peace out!